Sa panahon pong ito, napakarami pong mga pagtuturo or katuruan na atin pong mapapakinggan sa iba't ibang uri ng mga mangangaral. Ito po ay related sa katuruan ng kadyusan or sa Godhead. Marami po ang naniniwala na ang iisang tunay na Diyos, ito daw po ay nahahayag sa tatlong magkakahiwalay na persona. Ito po ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Meron namang nagtuturo na ang kadyusan ay pinagsasaluhan ng Ama at ng Anak. Meron pa tayong maririnig na nagsasabi na ang Diyos daw sa Old Testament, yun daw po ang Ama. Then nagkatawang tao ang Diyos, naging si Jesucristo. Then pag akyat sa langit, siya na daw po ngayon ang Holy Spirit. So iisang persona gumanap sa magkakaibang papel sa bawat yugto ng panahon. Kaya kung minsan ay nalilito na lang ang marami at sinasabing huwag natin pag-usapan yung katuruan patungkol dyan sapagkat napakagulo, napakamasalimuot at hindi natin maunawaan kung ano talaga ang katotohanan. May mga nagtuturo pa nga na ang doktrina ng kadyusan, ito daw po ay isang hiwaga. Kaya hindi mo talaga ito maaarok o mauunawaan. So ito na po yung nagiging dahilan para maipilit yung kanilang doktrina or paniniwala patungkol sa kadyusan na hindi talaga madaling maipaliwanag or naiintindihan mong napaka-imposibleng paniwalaan. So sa video pong ito ay atin pong tatalakayin yung posisyon ng Church of God Seventh Day. Bakit po ang Church of God Seventh Day ay naniniwala, kumikilala at sumasampalataya lamang sa iisang tunay na Diyos ang Ama o nag-iisang Godhead. Sa akin pong pagsusuri bago po ako umanid sa pananampalatayang ito, ay nakita ko sa kanilang mga babasahin na ang posisyon ng Church of God Seventh Day, ito po ay naniniwala at sumasampalataya na mayroon lamang iisang tunay na Diyos or Godhead, walang iba kundi ang Diyos Ama. At sa pagkakataong ito, gusto ko pong i-share o ibahagi kung bakit ganun po ang paniniwala ng Church of God Seventh Day. Uunahan ko na po kayo, ito po ay nakaayon sa mga aral, katuruan ni Jesus at ng mga apostol. Halimbawa, kung itatanong natin sa Biblia, sino ba ang iisang tunay na Diyos? Napakasimple, napaka-basic lang na tanong. Pero ang totoo, iba-iba kasi ang sagot ng mga tao. So, basahin natin ang Biblia bilang malinaw na kasagutan po dyan. Ito pong talatang babasahin ko ay palasak at napakarami na po ang paulit-ulit na nakakarinig po nito. Subalit para maintindihan natin, babasahin ko po sa inyo. Dito po sa Juan, Kapitulo 17, ang talata po ay 1 hanggang 3. Ganito po ang ipinapahayag. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Verse 3, At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw, tumutukoy sa Ama, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Kung ang pagbabatayan lang natin is yung katuruan ni Jesucristo, sa totoo lang tapos na ang usapan eh. Okay na tayo dun eh, magkakasya na tayo dun eh. Marami akong mga narinig sa mga mangangaral na only Jesus, diba? Mga only Jesus save. Kumbaga, si Kristo lang ang kanilang kailangan, wala nang iba. Pero makikita naman natin yung katuruan ni Jesus, hindi naman makikita sa kanilang mga labi. Kasi ayon sa pagtuturo ni Jesucristo, yung Ama lang daw ang makilala na iisang Diyos na tunay. Meron pa akong ipapapansin po sa inyo. Ang sabi ni Jesucristo, ikaw, hindi niya sinabing maging ako or tatlo tayo ng Holy Spirit. Ikaw ay makilala na iisang Diyos na tunay. Dapat nating maintindihan na itinuturo talaga ni Jesus or sinasabi niya sa atin na kung pag-uusapan ay iisang Diyos or Godhead, huwag ka dapat kumilala ng iba pa sa tinuro ni Jesus kasi maliligaw ka. Sa totoo lang po mga kaibigan, hindi naman tayo nagturo ng sarili. Ito'y turo na mismo ni Jesus. Ang tunay na sumasampalataya dapat naniniwala sa turo ni Jesus. No more, no less. Ang sabi niya pa nga, yung Ama daw ang iisang Diyos na tunay at siya naman ay sinugo. So magkaiba. Iba yung sinugo, iba po yung nagsugo. Ang nagsugo ang Ama, si Jesucristo ang isinugo. Ang ipinakilalang Diyos, yung nagsugo, ang nagpakilala sa tunay na Diyos, yung isinugo. So, di ba madaling intindihin? Hindi naman ganun kalalim. Hindi naman kailangan ng mga theological background para maintindihan na itinuturo ni Jesus na ang paniwalaan mo lang na iisang Diyos na tunay or Godhead, walang iba kundi ang Diyos Ama. Kaya nga ito rin po yung posisyon or belief ng Church of God Seventh Day. Kahit sa kanilang mga babasahin, itinuturo na ang Ama lamang ang iisang Diyos na tunay, God alone. So, kapag nagturo ang sinuman ng salungat o kaiba sa turo ni Jesucristo, huwag mo ninyong paniwalaan.
itakwin niyo po yan. Bakit dadaling ka po yan sa impyerno? Ipapahamak ka niyan. Yung mga nagsasabing, sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Pero Trinity naman yung turo. Pero yung turo naman ay iba sa turo ng Jesucristo, budol po yun. Huwag mo kayong maniniwala sa ganun. Ang iisang Diyos or Godhead na ipinakilala ni Jesucristo, ito po ang Diyos Ama. No more, no less. Ngayon, baka naman hindi lang ang Ama ang persona ng kadyusan. Kasi makakarinig ka ng mga katwiran na, wala naman kaming putol dyan, brad eh. Naniniwala naman talaga kami na iisa lang ang tunay na Diyos. Nga lamang, iba daw yung kadyusan or Godhead at iba naman yung persona. Kumbaga, pinaghihiwalay ito pagkatapos sasabihin, isa lang ang kadyusan, pero ang persona ay higit sa isa. Di ba? Yan po yung paniniwala na itinataguyod ng mga Trinitarian believers. Wala rin pagkakaiba sa mga Binitarian. Ang Trinitarian naniniwala na may iisang tunay na Diyos, hindi dalawa, hindi tatlo. Kapag sinabi mo ang Trinitarian, nagtuturo ng dalawa or tatlong Diyos, mali ho ang ganong katuruan. Pero sa totoo lang, biologically speaking, talaga namang tatlong Diyos ang itinuturo niyan eh. Pero sundan na natin yung kanilang concept. Sundan natin yung kanilang idea. Pag pinag-usapan daw ay kadyusan or Godhead, ito daw po ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Tingnan natin yung turo ng mga apostol. Kung ganun ba talaga? Kung sinasabi ba talaga ng mga apostol na kapag pinag-usapan is kadyusan or Godhead, ito po ay kinakatawanan ng Ama, Anak, or Espiritu Santo. Or ang Ama at saka Anak, pinagsasaluhan nila yung Godhead. Ang sabi po sa unang Korinto 8:6, ganito naman yung sinasabi sa atin. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan Niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan Niya. Ito po ay turo naman ng mga apostol. Ang sabi ni Jesucristo, ang Ama daw ang makilala na iisang Diyos na tunay, at siya ay sugo ng iisang Diyos. Yung turo naman ng mga apostol, hindi rin tayo dapat magtaka kung bakit pareho sa turo ni Jesus. Ang sabi po ng mga apostol, kagaya ni Apostol Pablo, sa ganang atin. Kasi may iba kasi ibang turo eh. Hindi sa ganang turo ng mga apostol. Sa ganang atin, yung mga tunay na Kristiyano, kabahagi sa loob ng Church of God, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Ano yung dapat nyo mapansin? Ang sabi ni Pablo, may isang Diyos lamang. Yung Diyos is Godhead, kadyusan, Theos sa Greek. At yung isang Diyos, Godhead or Theos, hindi niya in-address sa tatlong persona. Ang sabi niya, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, o isang persona lang. Hindi niya sinabing sa ganang atin may isang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi dapat tapos ang usapan, tapos ang diskusyon. Eh, ang problema kasi pinipilit yung hindi naman talaga lumabas sa bibig ng mga apostol. Kaya kung ikaw ang tatanungin ko, anong paniniwalaan mo? Yung paniniwala na hindi naman lumabas sa turo ng mga apostol? O yung turo ng mga pastor ninyo? Na kung saan yung paniniwala mo ay mababasa at maririnig mo lang sa pagtuturo ng mga pastor nyo. Pero sa Biblia, hindi naman tinuro ni Jesus at ng mga apostol. Ilan daw yung persona ng kadyusan or Godhead? Isa lang, isang persona lang. Hindi rin ho dalawa. Hindi ho pinagsasaluhan ang kadyusan, Theos or Godhead ng Ama at ng Anak. Kahit ang paniniwala mo pa ay si Jesus hindi na makapantay ng Diyos, mababang uri naman siya kumpara sa Ama. Eh, naniniwala ka pa rin na ang Godhead pinagsasaluhan ng Ama at ng Anak. Eh, sad to say, bogus pa rin yun. Maling turo pa rin yun. Bakit? Wala yun. Hindi mo maririnig yun sa bibig ng mga apostol. Hindi mo maririnig sa kanilang katuruan yun. Ano po yung maririnig mo sa katuruan nila? Sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At si Jesucristo bilang sugo ng Diyos, at ang sabi, may isa tayong Panginoon, si Jesucristo. Tandaan natin, yung pagka-Panginoon, hindi po yun yung pagka-Diyos. Hindi ho, sapagkat yung pagka-Panginoon ay pwede pong ipagkaloob sa iba. Pwede pong tawagin. Sa Bible, may mga Panginoon kasi, pero hindi naman tumutukoy sa tunay na Diyos. Sa kaso naman ni Jesucristo, may isang Panginoon ang Iglesia sa Jesucristo sa sintidong ginawang Panginoon. Kasi po, yung pagka-Panginoon ng Ama, wala hong nagkaloob yan, katutubo sa Kanya yan. Nasa Kanya na huyan sa simula't simula. Pero sa Jesucristo, sabi sa Bible, ginawang Panginoon at tagapagligtas. Meaning, kaloob. So tama yung sinasabi sa unang Korinto 8:6 na may isang Panginoon ang Iglesia, na ang kahulugan, sabi sa ibang talata, ginawang Panginoon. Kasi ang Ama hindi naman ginawang Panginoon katutubo yun sa Kanya. So may isang Diyos ang Ama at may isang Panginoon na ginawa ang Diyos para sa Iglesia, sa Jesucristo. Sapagkat wala namang kinikilalang ibang Panginoon ang Iglesia maliban sa ulo nito or kay Jesucristo. So ito yung tamang turo. Ito yung paniniwala ng Church of God. Hindi ho naniniwala ang Church of God sa doktrina ng Trinidad. Ito yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi rin po naniniwala ang Church of God sa Binitarian, na ang kadyusan ay pinagsasaluhan ng Ama at saka ng Anak.
So pag ganito yung katuruan, tingin ko baguhin nyo po yun. Kahit sabihin nyo, dekada nyo pa yan pinaniniwalaan. Kahit sabihin nyo, ito na kasi ang tinuro ng mga pastor namin dati pa. Alisin nyo yun. Hindi ho yung turo ng Biblia. Lalong hindi yan turo ng Church of God. Bakit? In Church of God, ang itinuturo niya, yung turo ni Jesus at ng mga apostol. Kaya pag yung pastor mo nagtuturo na ang kadyusan ay pinagsasaluhan ng Ama at saka ng Anak, hindi po yung tama. O kaya pinagsasaluhan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Mas lalo namang mali na sabihin 2 or 3 ang Diyos. Malayo na yun sa katotohanan. So, panawagan po sa atin na makakanood ng video ito, lalo't kung ikaw ay tunay na sinasabi mong sumasampalataya kay Jesucristo, paki-review ng kaunti yung iyong paniniwala sa kadyusan. Bakit? Sabi ni Jesucristo, yun ang maglalapit sa iyo. Ito yung magbibigay sa iyo, magkakalob sa iyo, or matatabo mo yung buhay na walang hanggan. Sa tamang pagkakilala na ang Ama ang iisang Diyos or Godhead at si Jesucristo bilang Panginoon, siya po ay anak ng Diyos at tagapagligtas. Ito ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kaya pag may mga pastor nagtuturong iba pa sa tinuro ni Jesus at ng mga apostol, itakwil po ninyo yan sapagkat ikapapahamak po ninyo yan, ikaw at ang iyong sambahayan. Ngayon, kung pag-uusapan ay katuruan pa ni Jesucristo, ano ba posisyon ni Jesucristo sa tunay na Diyos? Ano ba yung makikita natin sa kanyang mga katuruan? Pansinin po ninyo, yung mga nagsasabing sa Jesucristo ay tunay na Diyos or bahagi ng Godhead. Napakalayo pagka inungkat mo yung turo ng Jesucristo. Magbigay po ako ng ilan. Ang sabi po sa John chapter 20 verse 17, ganito yung ating mababasa. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid. Sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos." So, magtataka ka ba kung bakit hindi natin dapat kilalanin si Jesucristo na bahagi ng Godhead? Hindi ka dapat magtaka kasi siya mismo ang nagtuturo na hindi po siya bahagi ng Godhead. Katunayan, ang sabi niya, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama. Persona po yun. Aking Diyos, kadyusan, aking Diyos at inyong Diyos. So, ang kadyusan, hindi yung tatlong persona, hindi yung Trinidad. Isang persona lang ang bumubuo ng kadyusan or Godhead. Ito po ang Ama. Sabi ni Kristo, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama. Aking Diyos at inyong Diyos. So maging sa Jesucristo ay naghihikayat na dumuyos ka doon sa kinikilala niyang Diyos. Hindi ho siya kasama doon. Nagets niyo po yung ibig kong sabihin. Kahit po yung itinuro niya sa mga alagad, ganun din naman. Aking Diyos at inyong Diyos. Isa pang talata, John chapter 14 verse 28. Narinig niyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo kung ako'y inyong iniibig. Kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ano po yung turo ni Jesucristo? Sinabi niya ba na kami ng Ama ay bumubuo ng kadyusan? Hindi ho. Ang sabi niya, ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. So bakit kakikilala ng Diyos na mababa sa Ama? Hindi pa parang niloloko mo sarili mo? Sa totoo lang, real talk po mga kababayan, bakit ka kumikilala ng Diyos na mas mababa sa Ama? Hindi ho yung tama. O kaya, lulukuhin mo sarili mo sa pagsasabing ang Ama at Anak ay magkapantay. Wala kang ganong katuruan. Hindi naman sinasabi, kasi nasa pagkakatao kasi siya yan ano lokohan na naman. Hindi ho ganon. Kasi ang sabi niya, ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin. Hindi niya sinabi kaysa sa aking katawan tao. Ang sabi niya, kaysa sa akin. Ibig sabihin yung siya talaga. Di ba naniniwala yung iba si Kristo taong totoo at Diyos na totoo? Sinabi niya akin. Bakit naman i-consider mo lang yung katawan tao, hindi kasama yung kanyang espiritu? Parang kalokohan naman yun. So, maliwanag po na pagdating sa posisyon ng turo ni Jesus, makikita natin na hindi niya tinuturo na siya ay bahagi ng Godhead. Ang itinuturo niya, ang Ama yung kanyang Diyos. At yung Ama na yon mas dakila kaysa sa Kanya. Ito po yung paniniwala ng Church of God, Seventh Day. Naniniwala sa iisang tunay na Diyos ang Ama at naniniwala kay Jesus bilang anak ng Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Ngayon, sino ba yung Diyos na sinasamba at dinadalanginan ni Jesucristo? Hindi pa nakakatuwang isipin kung kikilalanin mo si Jesucristo bilang tunay na Diyos or part ng Godhead. Di lumilitaw yung Diyos mo may pinapanalanginan at may dinadiyos na iba. Hindi ho yung tama. Ituwid na po natin. Sa Jesucristo, siya po ay merong pinananalanginan or dinadalanginan. Ang sabi po sa Lucas 6:12,
At nangyari ng mga araw na ito na siya'y napasabundok upang manalangin. At sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. So si Jesucristo, hindi ho part ng Godhead, hindi po siya ang tunay na Diyos, sapagkat yung tunay na Diyos, yun kasi yung dinadalanginan niya. Iba po yung dumadalangin, iba po yung dinadalanginan. Yung dumadalangin, yung sugo ng Diyos, anak ng Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Yun pong dinadalanginan, yung Diyos Ama, iisang tunay na Diyos, eternal one, at nag-iisang persona ng Godhead. Ganon din po yung mababasa sa Mateo 26, nung si Jesus ay nasa mabigat na pagsubok. Ang nilapitan niya at dinalanginan, hindi po yung sinasabi ng iba na kadyusan ni Jesucristo. Kasi kung si Jesucristo ay mayroong persona ng kadyusan or bahagi ng Godhead, edi dapat yung kanyang katawan tao dumalangin doon sa kanyang pagkadyos. Hindi ba dapat ganon? Bakit sa persona pa ng Ama siya lalapit? Diyos naman pala yung bahagi ng kanyang persona. Ang sabi po sa Mateo 26, ang talata ay 39. Ganito ang tinuturo sa atin. At lumakad siya sa dako paroon, at siya ay nagpatira pa. At nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Lumilitaw tuloy, magkasalungat patuloy yung pananaw ng dalawang kadyusan, kung si Jesucristo at ang Ama nagsasalo sa Godhead. Yung Jesucristo na Diyos ayaw mamatay. Tapos yung tunay na Diyos, ang Ama, gusto siya na magbuwis ng buhay. So, paano naging iisa sila sa kadyusan, magkasalungat yung kanilang pananaw? Hindi ba? Makikita natin kasi si Jesucristo bilang tao, ayaw niya talagang mapahamak. Sino ba gusto mamatay? Pero syempre, bilang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, sabi nga, hindi yung ayon sa ibig ko, kundi yung ayon sa ibig mo. Ano yung dapat nyo mapansin? Bakit naman yung Diyos Ama yung kanyang dadalanginan kung may persona pala siya ng kadyusan? Hindi kaya ang totoo kasi wala kasing persona ng Godhead si Kristo. At yung Godhead mismo ang tinawagan niya, which is ang Ama. Hindi ba mas logical isipin yung ganon, batay sa ganong senaryo? Kaya nga ang tanong natin, kung si Jesucristo ay tunay na Diyos na kapantay ng Ama or part ng Godhead, sino yung Diyos na kanyang pinanalanginan? Ngayon, ano naman ang itinuro ng mga apostol patungkol naman sa pagkakaiba ng Diyos Ama, yung Godhead, at ni Jesucristo? Meron silang katuruan, kaya hindi ho natin dapat paniwalaan na ang Diyos ay kinakatawanan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang sabi sa Efeso 4 talatang 6, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumas sa ibabaw ng lahat, at sumas sa lahat, at nasa lahat. Meron lang daw isang Diyos at Ama ng lahat. Ito pa po ang matindi. Unang Timoteo, sa Kapitulo 2, talatang 5. Ganito yung sinasabi. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ano yung turo ni Apostol Pablo? May isang Diyos, may isang Godhead, may isang Theos, at may isang tagapamagitan between God and human, between true God, Godhead, at mga tao. May isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino po yun? Ang taong si Kristo Jesus. So, hindi natin dapat ipagkamali. Hindi si Kristo yung tunay na Diyos. Kasi kung siya yung tunay na Diyos, sino yung mamamagitan naman sa Kanya sa pagitan ng mga tao? Kasi ang Diyos dapat mayroong kinukuha kasi ang tagapamagitan. So, kung si Kristo pala ay Diyos, siya yung tagapamagitan sa Ama, sino naman tagapamagitan niya? Yung Holy Spirit. Sino naman tagapamagitan ng Holy Spirit? Alam mo yun, naglulukohan na lang tayo pag ganun eh. Sa totoo lang, maglulukohan na lang tayo. So, maliwanag na ayon sa turo ng mga apostol, hindi iisa yung pananaw nila sa pananaw ng mga pastor ngayon na nagtuturo na si Jesus ay bahagi ng Godhead. Iba eh. Iisa turo ng mga apostol at malayo sa turo ng mga Trinitarian at Binitarian. Ayon sa turo ng mga apostol, ang Godhead lang daw, ang Godhead daw ay ang Ama. Ito yung pinamamagitanan ni Jesucristo. Si Jesucristo, anak ng Diyos, hindi po part ng Godhead. Siya po ay tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. So, sana naging maliwanag po sa inyo. Ito yung turo ng mga apostol. So, kung talagang naniniwala ka sa Biblia, huwag ka maniwala na sapat na sumampalataya. Ang kailangan matutunan mo kung sino ang tunay na Diyos. Kailangan maging malinaw sa iyo ang pagkakaiba ni Jesucristo at ng Diyos Ama. Dapat malinaw sa iyo na ang iisang tunay na Diyos or Godhead ang Ama. Si Jesucristo bilang anak ng Diyos, siya po ay Panginoon at tagapagligtas. So sana malinaw po yan.
Ngayon, bakit mapanganib ang maling pagkakilala or pagkaunawa sa kadyusan or sa Godhead? Baka sasabihin na iba, bahala na ang Diyos dyan, basta ako kumikilala sa Diyos. Tama man yun o mali, siya nang bahala doon. Ganun po ba? Bakit ho mali, mapanganib at hindi dapat paniwalaan? Yun pong maling paniniwala, katuruan, patungkol sa kadyusan or sa Godhead. Ang sabi naman sa John, sa chapter 4, verse 23, "Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya." Pansinin po ninyo, ang mga Kristiyano nagbibigay ng pinakamataas na uri ng paglilingkod or pagsamba, hindi yung sa tatlong persona, doon lang sa Ama. Kaya nga sabi, hinahanap ng Diyos ang maging gayon na mananamba sa Kanya. Pero syempre, disclaimer, ang sabi sa Bible, yung hindi daw nagpaparangal sa anak, hindi rin nagpaparangal sa Ama. Ibig sabihin, ang ating pagsamba, paglilingkod, pagpupurit, pagpapasalamat, dapat ito po ay nasa ilalim ng pangalan ni Jesucristo. Malibang hindi ito gagawin sa pangalan ni Jesus, hindi rin po tinatanggap ang ating pagsamba. So maliwanag po, ang maling paniniwala patungkol sa kadyusan or sa Godhead, ito po'y salungat sa turo ng Biblia na ang Ama ang dapat bigyan ng pinakamataas na uri ng paglilingkod at pagsamba sa pangalan ni Jesucristo. Hinahanap ng Ama ang gayon na maging mananamba sa Kanya. Itakwil mo na yung turo ng Trinitarian. Itakwil mo na yung turo ng Binitarian. Itakwil mo na lahat ng katuruan na salungat sa turo ni Jesus at ng mga apostol, baka kasi hindi ka pa maligtas dahil sa maling paniniwala na yan. Kaya nga ang sabi po sa 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin.